Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagkakataon na ito ay ang tatalakay natin ay tungkol sa isang kasaysayan ng propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang iba kundi si propeta Ayyub alayhi salam. Isa siya sa may pinakamagandang kasaysayan na kapag ito ay pagnilay-nilayan ng bawat mananampalataya ay napakalaking aral ang kanyang matutunan sa kasaysayan ni Propeta Ayyub alayhi salam. Sabi sa kasaysayan, kana rajulan min Rum. Katotohanan, merong isang lalaki na mula sa Rum. Wa huwa Ayyub alayhi salam, at siya si Propeta Ayyub alayhi salam. Sapagkat si Propeta Ayyub alayhi salam ay isang Roman. Siya ay anak ni Musa bin Rajah bin Is bin Ishaq bin Ibrahim alayhi salam. Ito yung pinagmulan ng lahi ni Propeta Ayyub alayhi salam. Mula siya sa angkan ni Propeta Abraham. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa min jurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. At itong mga propeta na ito na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay galing sa iisang angkan. Mula sa angkan ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, aming natagpuan si Ayyub alayhi salam na siya ay matiisin. Ni'mal abdu wa innahu awwab, at siya ay pinakamahusay na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at katotohanan siya ay palaging nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa pinakamagandang aral na matutunan natin o matutunghayan natin sa kasaysayan ni Ayyub alayhi salam ay ang usapin ng sabar o pagiging matiisin ng isang tao. Kaya kung gusto mong ma-improve yung sabar mo, yung pagtitiis mo sa anumang bagay na nararanasan mo dito sa mundo, wala nang pinakamagandang matutunghayan ng isang mananampalataya na kasaysayan ng mga propeta maliban sa kasaysayan ni Propeta Ayyub alayhi salam. Kaya sabi ni Allah, katotohanan aming natagpuan si Ayyub na pinakamatiisin o nasa kanya yung usapin ng sabar. Pinuri siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa antas niya sa usapin ng pagtitiis o sabar. At kasama sa katangian ni Propeta Ayyub alayhi salam, mga kapatid, ay binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming kayamanan dito sa mundo. Isa yun sa katangian ni Ayyub alayhi salam. Napakayaman ni Propeta Ayyub alayhi salam. Anumang klase ng kayamanan na nakikita natin dito sa mundo ay meron si Propeta Ayyub alayhi salam. Meron siyang malawak na lupain, marami siyang hayop na pinapastol, marami siyang mga alipin na pinapalaya, at the same time, meron siyang 14 na mga anak. Sabi sa kasaysayan, 7 lalaki at saka 7 babae. At ganun din, meron din siyang isang mabuting asawa. Lahat siguro ng kayamanan na nagugustuhan ng tao dito sa mundo ay na kay Propeta Ayyub alayhi salam. Lahat ng kayamanan na lupain, kayamanan, pera, sakahan, lahat nasa kay Propeta Ayyub alayhi salam. Ganun siya pinagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang malaking tanong kung paano nga ba nagsimula ang pagsubok kay Propeta Ayyub alayhi salam. Sabi sa tafsir ni Ibn Kathir, nagsimula yung pagsubok kay Propeta Ayyub alayhi salam noong siya pinupuri ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri siya ng anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang sabar. Nasa kanya yung usapin ng sabar at mataas na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dinescribe siya ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang pinaka the best na nilalang dito sa balat ng lupa, at siya ang pinakamagandang huwaran para sa mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kabutihan o pananampalataya ni Ayyub alayhi salam, siya ay pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mahabang buhay, kayamanan,
At bukod sa mga kayamanan na yon ay kailanman ay hindi siya naging mapagmataas sa kanyang kapwa, hindi siya naging makasarili, sapagkat yung kayamanan niya ay itinutulong niya sa mga taong nangangailangan. Yung mga taong mahihirap ay tinutulungan, nagbibigay siya ng sadaka, nagpapalaya siya ng mga taong alipin mula sa kanyang kayamanan. Ganun kaganda ang katangian ni Propeta Ayub alayhi salam. Hindi siya naging makasarili sa kanyang kayamanan. With all due respect, maraming mga tao na binigyan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan dito sa mundo, pero naging makasarili sila. Ayaw na nila magbahagi sa mga taong nangangailangan. At noong siya ay pinupuri ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala, narinig ito ni Iblis. Subhanallah. Dito nagsimula yung pagsubok ni Propeta Ayub alayhi salam. Pinupuro siya ng mga malaikat Pinupuro siya ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung narinig ito ni Iblis, ay nagalit si Iblis. Hindi niya matanggap. Yun kasi yung katangian ni Iblis. Ayaw niyang pinupuri ang isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ayaw niya na nasa matuwid na landas ang isang tao. Kaya nung nagalit si Iblis, nag-iisip siya ng paraan kung papaano niya tuksuin si Propeta Ayub alayhi salam. Kaya nagsimula siya sa pagsasala ni Propeta Ayub alayhi salam. Ang first move ni Iblis ay tutuksuin niya si Propeta Ayub alayhi salam sa estado ng kanyang pagsasala upang mawala siya sa kanyang concentration. Ito yung unang attack ni Iblis kay Propeta Ayub alayhi salam sa pamamagitan ng ipinapaalala niya kay Ayub ang lahat ng mga magagandang bagay dito sa mundo habang siya nagsasala para mawala siya sa concentration sa kanyang pagsasala. Subhanallah. Nangyayari ito sa panahon natin ngayon mga kapatid. Hindi natin namamalayan na yung pagkawala ng focus natin sa pagsasala natin dahil sa mga bagay-bagay na iniisip natin, daming mga bagay na pumapasok sa isip natin, isa ito sa waswas. Isa ito sa strategy ni Iblis para lang tayo ay mawala sa focus natin, sa concentration natin sa pagsasala. At ganito eksakto ang ginawa ni Iblis kay Ayub. Pero dahil sa si Ayub ay mataas ang kanyang pananampalataya, ay hindi tumalab ang approach ni Iblis. Dahil sa hindi siya nagtagumpay dito, sinubukan ulit ni Iblis sa pangalawang pagkakataon na gusto niyang bigyan ng masamang motibo yung mga madalas na pagsamba ni Ayub alayhi salam kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng sinabi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na kaya lamang yang nagsasala o sumasamba sa iyo si Ayub dahil sa kasakiman sa kayamanan. At gusto lang niya na mapangalagaan ang kanyang kayamanan. Yun ang dahilan sabi niya kung bakit ka sinasamba ni Ayub. Kaya sabi ni Iblis, kung bibigyan mo ko ng otoridad, sabi niya, na tanggalin kay Ayub ang lahat ng kanyang mga kayamanan, magkikita mo yan, sabi niya, si Ayub na hindi ka na nasasambahin. Hindi na niya babanggitin ang pangalan mo at hindi ka na nasasambahin. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagbigyan niya si Iblis. Pero sabi ni Allah, katotohanan si Ayub ay isa siya sa pinakamatapat na lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmula sa kanyang puso at walang kinalaman ang anumang kayamanan na meron siya. At pinagbigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang otoridad na alisin sa kanya yung mga kayamanan ni Ayub alayhi salam upang siya'y masubukan. At ang ginawa ni Iblis ay inipon niya lahat ng kanyang mga kasama, lahat ng mga kasama ni Iblis. At nagsimula sila sa pagsira sa lahat ng mga hayop na pinapastol ni Ayub alayhi salam. Dito nagkaroon ng matinding trahedya. Lahat ng mga hayop na pinapastol ni Ayub alayhi salam, lahat ng kanyang mga farm, lahat ng kanyang mga kayamanan, mga alipin ito ay nawala, ito ay naglaho sa isang matinding trahedya. So nung nawala lahat ng kayamanan ni Ayub alayhi salam, totally lahat ng kanyang kayamanan ay nawala. Nawalang lahat ng kayamanan ni Ayub alayhi salam. At noong ito ay nawala, ang ginawa ni Iblis ay nag-anyo siya ng tao, isang matandang lalaki. At muli siyang lumapit kay Ayub alayhi salam. At sabi niya, Ayub, nawala na lahat, sabi niya, ang iyong kayamanan. Kasi sabi niya, masyado ka kasi, sabi niya, mapagbigay. Gumagawa ka kasi ng kabutihan. Ayan tuloy, sabi niya, nawala lahat ng iyong kayamanan. At yung pagsamba mo sa iyong Panginoon, sabi niya, ay nasasayang lang yung oras mo, sabi niya.
Yun ang sinabi ni Iblis kay Ayub. At sinagot siya ni Ayub alayhi salam. Ang sabi ni Ayub, kung ano man sabi niya, ang kinuha sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sa kanya. At ako ay pinagkatiwalaan lamang, sabi niya, sa maikling panahon. Si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ay nagbibigay sa sino man ang kanyang nanaisin at siya ay bumabawi sa sino man ang kanyang nanaisin at siya ay nagpatira pa bilang simbolo ng pagpapakumbaba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapasalamat niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Noong siya ay nagpatira pa, ay mas lalong nagalit si Iblis. Kasi hindi siya nagtagumpay eh. Dahil ang inaasahan ni Iblis na maging reaction ni Ayub alayhi salam ay magkakaroon siya ng sama ng loob. Kasi sino ba naman ang hindi sasamang loob na wala lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng ipinundar niya dito sa mundo sa isang kisap mata, nawala ito. Kaya tuwang-tuwa si Iblis dahil akala niya ay magkakaroon ng sama ng loob, magkakaroon ng negatibong komento si Ayub dahil sa pagkawala ng kanyang mga kayamanan. Pero hindi ganun ang nangyari. Sa kabila ng pagkawala ng lahat ng kanyang kayamanan, ay nagpasalamat pa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung hindi natatanggap ni Iblis. Hindi siya nagwagi. Kaya ang ginawa ni Iblis ay bumalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na may kasamang pagkabigo at siya ay nagreklamo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ya Allah, nawala na lahat ng kayamanan ni Ayub, pero sabi niya, bakit nananatili pa rin siyang nagpapasalamat sa iyo? Nawala na lahat ng kanyang kayamanan pero makuha pa niyang magpasalamat sa iyo. Sabi ni Iblis, gayon pa man sabi niya, si Ayub ay itinatago niya ang kanyang pagkadismaya sapagkat sabi niya, nandiyan pa yung mga anak niya na inspirasyon niya sa kanyang buhay. Kaya hindi siya nasaktan, sabi niya. Kaya hindi siya nabigo kasi nandiyan pa yung mga anak niya, sabi niya. Yan ang inspirasyon niya. Yan ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay, yung anak niya. Kaya sabi ni Iblis, kung bibigyan mo ako, sabi niya, ng otoridad na alisin ang mga anak ni Ayub, ay makikita mo, sabi niya, kung papaano ka i-reject ni Ayub. Hindi ka na niya sasambahin. Ito yung sumunod na hakbang ni Iblis. Hiniling niya kay Allah na magkaroon siya ng otoridad para mawala kay Ayub ang kanyang mga anak sapagkat inaakala ni Iblis na yun ang dahilan kung bakit hindi nabigo si Ayub alayhi salam. Kasi nandiyan, sabi niya, yung mga anak niya. At isa sa pinakamatinding pagsubok, sabi niya, sa isang magulang kapag mawalan siya ng anak. Totoo naman yun, di ba? Isa yun sa pinakamatinding pagsubok sa isang tao kapag mawalan siya ng anak dito sa mundo. Mahirap na pagsubok yun eh. Kaya, dahil doon sa kahilingan na yun ay ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Iblis ang kanyang kahilingan at ang ginawa ni Iblis ay inipon niya ulit ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Nagtipon-tipon sila para sa plano nila. Kaya ang ginawa nila ay pumunta sila sa isang bahay na kung saan itong bahay na ito, sabi sa kasaysayan, dito sa bahay na ito ay dito naninirahan yung 14 na anak ni Ayub alayhi salam. At hindi inaasahan na dumating sa kanila ang isang napakatinding trahedya. Wallahu a'lam kung anong klaseng trahedya ang dumating sa kanila, pero yun yung dahilan ng pagkasawi ng 14 na anak ni Ayub alayhi salam. Dinatnan sila ng isang matinding trahedya doon sa kanilang bahay na naging dahilan ng pagkasawi ng 14 na anak ni Ayub alayhi salam. Nung namatay na yung mga anak niya, nandito na naman si Iblis. Ang ginawa ni Iblis ay nag-anyo siya ng tao. At lumapit siya ulit kay Ayub alayhi salam at kanyang sinabi, tunay na nakakalungkot, sabi niya, yung pagkamatay ng yung mga anak, sabi niya. Katotohanan, sabi niya, hindi na ginagantimpalaan ng iyong Panginoon ang iyong mga panalangin. Ang sabi ni Ayub sa kanya, si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, minsan ay nagbibigay. At minsan naman, sabi niya, siya ay kumukuha. At minsan, sabi niya, si Allah subhanahu wa ta'ala ay natutuwa sa atin at minsan naman, di siya natutuwa sa ating mga gawain. Kaya't anumang bagay, sabi ni Ayub, ang dumating sa akin, mabuti man yan, sabi niya, o masama, mananatiling matatag ang aking pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at mananatili akong mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dahil doon sa sagot ni Ayub alayhi salam ay muli na namang nabigo si Iblis.
Kasi ang hinihintay lang ni Iblis ay magkaroon ng kahit maliit lamang o kakaunti lamang na negatibong komento mula kay Ayub. Hinihintay niya na mag-react si Ayub na meron siyang kasamang pagkabigo at sisisihin niya si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkawala ng kanyang mga anak. Kasi napakalaki ng aral nito sa atin mga kapatid. Imagine natin, nawala ang kanyang 14 na anak sa isang kisap mata, pero wala siyang negatibong reaksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya sinisi si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkawala ng kanyang anak. Pero sa panahon natin ngayon, may matatagpuan tayong mga tao na kapag nawala yung isa sa mahal niya sa buhay, sobrang sumasama ang kanyang loob at pati si Allah subhanahu wa ta'ala ay sinisisi nila sa pagkamatay ng kanilang anak. Subhanallah. Kaya dahil doon, ay muli na namang hindi nagwagi si Iblis. Hindi na naman siya nagtagumpay sa kanyang ginawa. Nawala lahat ng kayamanan ni Ayub, namatay ang kanyang mga anak, pero walang bakas ng pagkabigo sa puso ni Ayub. Yun ang dahilan kung bakit sobrang nabigo si Iblis sapagkat hindi siya nagtatagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa kay Ayub alayhi salam. At muling bumalik itong si Iblis kay Allah subhanahu wa ta'ala at nag-complain siya ulit. Ang sabi ni Iblis, sabi niya, kaya naman sabi niya hindi nasasaktan si Ayub, hindi siya nabibigo, sabi niya, sapagkat sabi niya, kahit nawala yung kayamanan niya, nawala ang kanyang mga anak, yung mga mahal niya sa buhay, sabi niya, kaya siya sabi niya nakakapagsamba pa rin sa'yo, sapagkat meron pa siyang malusog na pangangatawan. Meron pa siyang malusog na pangangatawan. Kapag bibigyan mo ko ulit, sabi niya, ng otoridad, para pahinain ang katawan ni Ayub alayhi salam, makikita mo, sabi niya, kung paano ka i-reject ni Ayub. Hindi ka niya nasasambahin. Subhanallah. Ito yung panibagong hakbang ni Iblis. Kasi hindi siya nagtagumpay doon sa pagtukso niya sa sala, pagtukso niya sa kanyang kayamanan, sa kanyang pamilya. Nawala lahat yun. Pero hindi tumalab yung waswas sa kanya ni Iblis. Kaya sabi ni Iblis, kaya siya nakakapagsala pa sa'yo, nakakapagsamba sa'yo, sapagkat meron pa siyang malusog na pangangatawan. Subukan mo ko bigyan, sabi niya, ng otoridad, na pahinain ko yung katawan ni Ayub alayhi salam, makikita mo yan, sabi niya, na hindi ka niya nasasambahin. At muling pinagbigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kahilingan sa isang kondisyon. Ang kondisyon nila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaya lang pahinain ni Iblis ay ang katawan lamang ni Ayub. Sapagkat ang kanyang kaisipan at ang kanyang puso ay hindi kayang galawin ni Iblis sapagkat ito ay nilalaan ni Ayub para sa pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakatindi ng pagsubok mga kapatid, no? Mula sa pagkawala ng kayamanan, pagkawala ng mga mahal sa buhay, pero nandito pa rin at nananatiling matatag ang pananampalataya ni Ayub alayhi salam. Kaya nung tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kung sino ang mga tao na may pinakamabigat na pagsubok dito sa mundo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan al-anbiya'u thumma as-salihuna thumma al-amthal fal-amthal. Sabi ng Rasulullah, ang may pinakamabigat na pagsubok sa mga tao ay ang mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganong kabigat ang kanilang mga pagsubok. At pagkatapos, sabi niya, yung mga salihun, yung mga mabubuting tao. At pagkatapos, yung mga kahalintulad nila, yung mga katulad nila. At sinabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubtal ar-rajulu ala hasabi dinihi. Sabi ng Rasulullah, sinusubukan niya ang isang tao ayon sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, yung pagsubok sa isang tao ay nakabatay sa kanyang pananampalataya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaihi. Kapag mataas ang pananampalataya ng isang tao ay mas malaki yung pagsubok sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mahina ang kanyang pananampalataya, maliit lamang yung pagsubok na ibibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ang isang tao ay tumaas ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, aasahan mo kapatid na mas matindi rin ang pagsubok na ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa laki ng pagsubok na yun ay malaki rin ang gantimpala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat sa noong pinagbigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kahilingan ni Iblis na pahinain niya ang katawan ni Ayub alayhi salam. At dumating na nga
sa punto na si Ayub alayhi salam ay nagkaroon siya ng iba't ibang uri ng sakit. Yung sakit ni Ayub ay panlabas at saka panloob, lahat iba't ibang uri ng sakit, sakit sa balat, sakit sa loob, lahat ng uri ng sakit ay naranasan ni Ayub alayhi salam. Hanggat sa lahat ng kanyang katawan o bahagi ng kanyang katawan ay ito ay nabubulok. Maliban na lang sa kanyang dila at sa kanyang puso sapagkat ito ay nananatiling ginagamit niya sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sakit ni Ayub ay umabot ito ng mahabang panahon na kanyang dinadala. Sabi sa kasaysayan, may nagsabi na 7 taon niya dinadala ang kanyang sakit at may nagsabi na ito ay 18 years. Ganong katagal sa kanya yung kanyang sakit. 18 years. Ganong katagal siya nag-suffer sa kanyang sakit. At dahil sa tagal ng sakit ni Ayub ay lahat ng kanyang mga kaibigan, lahat ng kanyang mga kamag-anak ay iniwan na siya. Subhanallah. Wala nang gustong lumapit kay Ayub sapagkat sila'y natatakot na mahawaan sila ng sakit. At napakasama ng amoy ni Ayub alayhi salam. Lahat ng kanyang mga kaibigan, lahat ng kanyang mga kamag-anak ay wala na sa kanya. Iisang tao lamang ang kanyang nasa tabi at dinadamayan siya, ang kanyang kaysa-isang asawa. Isa siguro ito sa magandang aral na mapupulot natin mga kapatid na hindi lahat ng mga tao na palaging nasa tabi natin ay nariyan sila para tayo ay damayan sa ating mga pagsubok. Si Ayub, noong siya'y may kakayahan, marami siyang pera, marami siyang kayamanan, palaging nasa kanyang tabi ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kamag-anak, pero nung dumating sa kanyang pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat nila ay nagsisialisan. At ito ay nangyayari sa totoong buhay. Ang daming tao na ganito ang nangyayari sa kanila. Marami silang kaibigan, marami silang kakilala, kamag-anak, noong meron pa silang pakinabang, pero nung wala na silang pakinabang, wala nang may gustong lumapit sa kanya. Subhanallah. Nangyayari ito sa panahon natin ngayon mga kapatid. At eksakto na ganun ang nangyari kay Ayub alayhi salam. Ang tanging asawa lamang niya ang hindi umiwan sa kanya sapagkat yung asawa niya, isang mabuting babae. Hindi niya kayang iwanan si Ayub dahil naalala niya yung mga kabutihan ng kanyang asawa noong siya ay malakas pa. Ito naman yung kagandahan ng may mabuting asawa. Kasi pag meron kang mabuting asawa, may pananampalataya, tapat siya sa kanyang asawa, sa hirap at sa ginhawa ay palaging nariyan sa iyo at dadamayan ka sa anumang pagsubok sa buhay. Isa ito sa pinakamagandang aral mga kapatid sa kasaysayan ni Ayub ay ang pagkakaroon ng isang tao ng isang mabuting asawa. Yung asawa na kahit anumang hirap na mararanasan niyo ay hindi kanya iiwan. Ganun ang asawa ni Propeta Ayub alayhi salam. Siya ang nag-asikaso, siya ang nag-aruga kay Ayub dahil sa kanyang mga karamdaman na limitado lang ang kanyang magagawa. Limitado ang kanyang galaw. Hindi na siya makalakad at ang tanging kumakayod sa kanila ay ang kanyang asawa. Sinasabi sa kasaysayan, dahil sa bumaho si Ayub alayhi salam, ang ginawa sa kanila ng mga tao ay ipinagtabuyan sila. Pinaalis sila doon sa lugar na yun sapagkat nangangamoy si Ayub alayhi salam at sila ay natatakot na baka sila ay mahawaan ng sakit ni Ayub. Kaya ang ginawa nila ay dinala nila si Ayub sa isang Majbalatun Kharijaha, isang lugar na kung saan ito ay madumi. Ito yung tinatapunan ng mga maduduming bagay at doon na natili si Ayub kasama ang kanyang asawa sa matagal na panahon. At sa kanilang pananatili doon, ang kumakayod sa kanila ay ang kanyang asawa. Yung asawa niya, siya yung gumagawa ng paraan para sila ay mabuhay sapagkat sila ay bumalik sa pagiging mahirap. Nawala lahat ng kayamanan Nawala ang kanilang anak. Kaya ang ginagawa ng asawa niya ay namamasukan siya sa mga trabaho para meron silang makain. Meron siyang may pakain kay Ayub alayhi salam. At dumating sa punto na wala nang tumatanggap sa kanyang asawa dahil sa alam ng mga tao na siya ay asawa ni Ayub at sila ay natatakot na baka sila ay mahawaan ng sakit ni Ayub. So noong wala nang tumatanggap sa kanya, kahit saan siya mamamasukan ay wala nang tumatanggap sa kanya, takot ang mga tao sa kanya, ay meron siyang nakilala na isang middle class na pamilya at ibinenta niya doon ang kanyang tirintas. At nung nabenta niya, yun yung ipinalit niya ng pagkain para meron siyang may pakain kay Propeta Ayub alayhi salam. Ngayon, si Iblis ay hindi pa siya tapos sa kanyang
mission. Dahil sa hindi kayang tuksuin ni Iblis, si Ayub, na kahit ganun ang kanyang kalagayan, nabubulok ng kanyang katawan, ang ginawa ni Iblis ay ang pinuntahan niya yung asawa ni Ayub at ito ang kanyang binulungan, ito ang kanyang tinutukso, waswas. Kaya nung siya ay tinukso ni Iblis ay kinausap ng kanyang asawa si Ayub na may kasamang pagrereklamo. Ang sabi ng kanyang asawa, "O Ayub," sabi niya, "bakit sabi na hindi ka manalangin sa iyong Panginoon? Bakit hindi ka magdua sa iyong Panginoon?" Sabi niya, "Maaari niyang tanggalin," sabi niya, "sa iyo yung sakit mo," sabi niya, "kapag manalangin ka sa Kanya." Subhanallah. Ito yung epekto ng bulong ni Iblis. Binulungan niya ang kanyang asawa para siya ay magreklamo kay Ayub at magkaroon ito ng negatibong komento kay Ayub. Kaya ang sagot ni Ayub sa kanyang asawa, ako ay nabuhay, sabi niya, ng 70 years na may malusog na pangangatawan. Sa palagay mo kaya, hindi ko kaya itong tiisin para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang 70 years na taon? Subhanallah. Ibig sabihin, si Ayub alayhi salam ay nahihiya siyang magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nahihiya siyang manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sabi niya, tayo ay nabuhay ng 70 years na wala tayong sakit. Nasa malusog na pangangatawan, sabi niya, ilang taon pa lang niya nararamdaman yung sakit niya. 18 years. 18 years niyang dinadalang kanyang sakit, sabi niya, nahihiya ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon ay nagpatuloy sila sa kanilang pamumuhay na ganun. Hirap na hirap sila sa kanilang pamumuhay. Isang araw, may dalawang kapatid si Ayub alayhi salam, dalawang kapatid niyang lalaki. Ito ay dumalaw sa kanya at nung sila ay dumalaw ay hindi nila kayang lumapit kay Ayub dahil sa sama ng amoy ni Ayub. Napakabaho. At dumidistansya sila dahil takot na takot silang mahawaan ng sakit ni Ayub alayhi salam. Ito ang kanyang mga kapatid. At isa sa kanyang mga kapatid ang kanyang sinabi, sabi nung isa, kung alam ni Allah na may kabutihang ginawa itong si Ayub, sabi niya, edi sana hindi niya inilagay sa ganitong pagsubok. Subhanallah. Parang pinapalabas doon, wala man lang kabutihan na ginawa si Ayub, sapagkat kung meron siyang kabutihan na ginawa, ay hindi siya dadatnan ng ganung katinding pagsubok. Nung marinig ito ni Ayub, ay sobrang galit na galit siya at siya'y nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya, "Ya Allah, kung alam mo," sabi niya, "na kailanman," sabi niya, "ay hindi ako natulog sa gabi na busog, kung alam ko na may mga tao na nagugutom, maliban na lang," sabi niya, "na mabibigyan ko muna sila ng pagkain." At kung alam mo, sabi niya, "Ya Allah, kailanman," sabi niya, "ay hindi ako nagsusuot ng dalawang damit, kung alam ko na may mga tao sa isang lugar na wala silang masusuot, maliban na lang," sabi niya, "na mabibigyan ko sila ng masusuot." Ngayon sabi niya, "Ya Allah, patunayan mo sa kanila, Ya Allah, na ako ay totoo." At dahil doon ay biglang mayroong isang tinig sa kalangitan na nagsalita upang patunayan at kumpirmahin ang sinabi ni Ayub alayhi salam. At sila'y nagpatuloy sa ganung pamumuhay, matagal na panahon bago nawala kay Ayub ang kanyang sakit at dumating sa punto na si Ayub alayhi salam ay siya ay nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinaka-dua ni Propeta Ayub alayhi salam. Ang sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa Ayyuba iznada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin." At si Ayub, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, noong siya ay tumawag sa kanyang Panginoon, ang sabi ni Ayub, katotohanan, sabi niya, ako ay nadampian ng masama, ako ay nadampian ng sakit. Wa anta arhamur rahimin, at ikaw ang pinakamaawain sa lahat ng naaawa. Ito yung magandang dua ni Propeta Ayub alayhi salam. At dahil doon sa panalangin na yun, mga kapatid, ay fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Tinugon namin, sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, ang panalangin ni Propeta Ayub alayhi salam at tinanggal sa kanya ang kanyang sakit. Nawala sa kanya yung sakit niya. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Ayub, "Irkud birijlika hadha mughtasalum baridun wa syarabun." Sabi ni Allah, "O Ayub," sabi niya, "ipadyak mo," sabi niya, "ang iyong paa." At noong pinadyak niya ang kanyang paa, may lumabas na tubig at sabi ni Allah, "Ikaw ay uminom at maligo dyan sa tubig na yan." Noong siya naligo doon sa tubig na yun, nawala lahat ng kanyang mga sakit. Yung internal at saka external
na sakit ni Ayub ay nawala lahat yon at bumalik siya sa pagkabinata. Masya Allah, naging binata ulit ang itsura ni Ayub alayhi salam. At isang araw, nung dumating ang kanyang asawa, nakita niya na wala na doon sa higaan si Ayub. At meron siyang nakitang isang binata na nakatalikod. Sabi niya, nakita mo ba, sabi niya, si Ayub? Nangangamba ako, sabi niya, na baka siya ay kinain ng halimaw o di kaya kinain ng aso, sapagkat nabubulok na yung katawan ni Ayub. Nung humarap itong binata nito, ang sabi niya, ako si Ayub. Sabi ng kanyang asawa, nagbibiro ka ba, sabi niya? Hindi, sabi niya, totoo, ako si Ayub. Ipinanumbalik ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ang aking pagkabinata at nawala ang aking sakit. At sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. At pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibinalik ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nawala kay Propeta Ayub alayhi salam. Mula sa kayamanan, pati ang kanyang mga anak, ito ay pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkaroon sila ulit ng kayamanan, naging mayaman sila, at lahat ng kanyang mga anak na namatay ay ibinalik ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawa yung pananaw ng mga scholar natin dito. Unang-una, yung 14 na anak ni Ayub ay binuhay muli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, pinalitan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na katulad din ng katangian ng kanyang mga anak. At pati ang kanyang kayamanan ay ibinalik ni Allah subhanahu wa ta'ala, namuhay sila at nagpatuloy sila sa kanilang pamumuhay sa mahabang panahon. At dito natin masisilayan, mga kapatid, yung tagumpay ni Propeta Ayub alayhi salam. Ganun nalampasan ni Propeta Ayub alayhi salam ang pagsubok sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay matinding pagsubok sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pinangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa kabila ng pagsubok na yun, ito ay may tagumpay pagkatapos ng pagsubok na yun. Kasi lahat ng pagsubok may katapusan at saka may tagumpay. Ganito nakamit ni Propeta Ayub alayhi salam ang tagumpay niya mula sa pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung iisay-say natin, mga kapatid, ay napakaraming aral na hindi natin kayang banggitin mula sa kasaysayan ni Ayub alayhi salam. Isa na siguro sa pinakamagandang aral na mapupulot natin sa kasaysayan ni Propeta Ayub alayhi salam ay ang pagiging matiisin ng isang tao. Kasi once na ang isang tao ay naging matiisin siya, tiyak na si Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasama sa kanyang mga pagsubok. Lahat ng kahirapan na dinaranas niya, si Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasama. Pangalawa, mga kapatid, nararapat sa isang tao na maging makontento ka sa anumang biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang darating sa iyong buhay, magpasalamat ka kay Allah. Gusto mo man o hindi, magpasalamat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, nararapat sa isang mananampalataya na meron siyang taglay na tawakkul sa kanyang puso. Yung pagpapakaisa niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang buhay dito sa mundo o anumang bagay na meron siya dito sa mundo. Ipagkatiwala mo lahat yan kay Allah sapagkat yan ay mula kay Allah at sa kanya rin yan babalik. Si Allah subhanahu wa ta'ala pinagmulan ng lahat ng bagay.